Mga kabayan, ang bibilhin pala na multirole fighter jet ng Pilipinas ay maramihan na kaagad. At least nasa minimum of 40 units or mahigit pa. Ito ay sinabi ni Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. noong Martes, na he would hold off on acquiring coveted multi-role fighter jets if funding falls short, stressing he would prefer buying enough aircraft to exert credible deterrence than settle for a few within the budget. Tapos sinabi pa niya na ang government should buy a minimum of 40 advanced fighter jets to shore up air power, and he would proceed with the purchase if enough funding for those planes is provided. Pag ganito ang SESTEMA, matatagalan pa bago makabili ang Pilipinas ng bagong multi-role fighter jet. Kailangan muna ipunan ang mga budget bawat taon para sa MRF, hanggang magkasya na ito sa 40 units. Sinabi din niya na we cannot buy a few and then purchase more the following year, because the price will balloon and triple. Tama naman, dapat marami kaagad ang bilhin na fighter jet, para naman magkakaroon kaagad ng sapat na kakayahan ng Air Force na ipagtanggol ang himpapawid ng Pilipinas. Medyo malaking halaga lang talaga ang kailangan dito, dapat magkasundo ang mga opisyal ng gobyerno para malagyan ng sapat na budget ang pagbili ng MRF, pag hindi nagkasundo, hanggang pangarap na lang talaga ang pagbili ng multi-role fighter jets ng Pilipinas. Kaya aasa na lang talaga sa utang sa ibang bansa na kayang pumayag na bayaran ng mahabang panahon. Ang pwede lang siguro pumayag ay ang South Korea at Italy, dahil ang South Korea ay mayroong malaking utang na loob sa Pilipinas, kaya malaki ang chance na papayag sila. Kung papayag sila, baka KF-21 Borame Block 2 na kaagad ang kukunin ng Pilipinas para diretsyo na kaagad sa multi-role fighter na kakayahan ng fighter jet. Ang Italy papayag din, dahil sila na mismo ang nag-offer ng kanilang 32 units ng Eurofighter Typhoon Tranche 5, nang may mahabang bayaran. Dahil gusto talaga nila na tulungan ang Philippine Air Force, para magkaroon ng sapat na kakayahan para bantayan ang West Philippine Sea. Pagpatuloy na nasa under control ng Pilipinas ang West Philippine Sea, makakadaan ng maayos ang kanilang mga commercial vessels dyan sa South China Sea. Sa 32 units na kanilang infer, kaunting dagdag na lang sa dating budget makakayanan na ang 40 units ng Eurofighter. Ang problema lang sa Eurofighter Typhoon, medyo mahal ang maintenance, halos triple ng ibang contender. Kung F-16 Viper naman ang kukunin, medyo mahirap dahil medyo mahal. Okay lang sana kung sasagutin ng US ang bayad, tapos sa kanila na magbayad ang Pilipinas ng paunti-unti. Pero patuloy pa rin naman ang gobyerno sa paghahanap ng budget para sa F-16 Viper, dahil maganda pag ito ang makuha. Dahil ito ang requirement para makabili at makagamit ng F-35 stealth fighter jet ang Pilipinas. Kung sub-JAS 39 Gripen naman, ay parang wala na ng chance dahil mas mahal pa ito kaysa sa F-16 Viper. Maliban na lang kung i-reduce nila ang price at gagandahan nila ang offer. Pero kung sa akin lang, dahil maliit lang naman ang budget na binibigay palagi sa modernisasyon, okay na yung 24 units muna ng multi-role fighter jets ang bibilhin, kahit alin sa apat na contender ang makuha, dahil mayroon namang FA-50PH ang Pilipinas na ang kakayahan ay pareho din ng mga malalaking fighter jets. Sa panahon ngayon, mabilis mag-level up ang mga fighter jets dahil nag-uunahan sila para makalamang sa mga labanan. Kaya kung bibili ng maramihan kaagad ang Pilipinas, ilang taon lang ang makalipas mag-upgrade na naman. Gagastos na naman ng malaki sa pag-upgrade, taon din ang bilangin bago matapos. Dahil hindi pwedeng sabayin ang lahat para mag-upgrade, walang magagamit ang Pilipinas. Di tulad na paunti-unti lang ang pagbili, kahit mahal ang presyo. Ang mabibili naman na fighter jets ay ang mga latest version na. Kaya normal lang na tumataas ang kanilang presyo bawat taon, dahil tinataasan din ang kanilang kakayahan. Kaya kung pipilitin na 40 units kaagad ang bibilhin ng Pilipinas, talagang mahihirapan silang makahanap ng budget, kahit magdagdag nga lang ng kaunti para sa modernisasyon ng Pilipinas, pahirapan na. Paano pa kaya kung malakihan na? Kung magkakasundo lang sana ang opisyal ng Pilipinas, madali lang sana ito. Kaso basta politika mahirap magkasundo, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.